natapos na. Ito ang salita ni Jesus bago siyang namatay. Ang akala ng iba ang kanyang pagkamatay ay pagkatalo ni Jesus. Ang hindi nila alam, ito ang umpisa ng ating kaligtasan. Ang salitang natapos na o naganap na ay naranasan ko din. Masaya ang pamilya ko noon. Kami nakatanim. Hindi kami mayaman at hindi rin mahirap. Lahat ng pangangailangan namin na ibibigay ng tatay ko kasi isa siyang Philippines Constabulary. Lahat kami magkakapatid ay nag-aaral. Isang gabi, ginising kami ng nanay namin ng isang masamang balita. Nakapatay at nakulong ang tatay ko. Dahil sa self-defense, kailangan namin lumuwas ng Dumaguete City para sa kaligtasan namin. Doon, naranasan ko ang hirap. Sa murang edad, kailangan ko lumaban sa buhay. Nagtinda ako ng cellophane. Naging kargador sa palengke. Ang mga kasing edad kong mga bata, naglalaro at nag-aaral. Ako, 4 na taon, yun ang ginawa ko upang mabuhay. Isang araw, nasabi ko sa sarili ko na hindi ako mananatili ganito ang aking kapalaran. Kaya umuwi ako sa Hulo at ipinagpatuloy ko ang aking pag-aaral sa high school. Kahit ang mga kaklase ko ay tapos na ng high school. Mabilis lumipas ang mga panahon. Nagtapos ako ng high school. Ngunit hindi muna ako nagpatuloy ng aking pag-aaral dahil sa financial na problema. Pumunta ako ng Sabah, Malaysia at doon nagtrabaho. 2 beses ako pabalik-balik sa Malaysia. Isang araw naalala ko ang sabi ni Mamang sa akin, kung gusto mo magtagumpay at guminhawa ang iyong buhay, magtapos ka ng pag-aaral. Kaya yon ang ginawa ko. Umuwi ako ng Malaysia upang mag-aaral ng college sa MSU Sulu. Noong 3rd year college na ako, may vacant na ako every Tuesday and Thursday sa hapon. Ang ginawa ko, pumupunta ako sa bahay ng auntie ko upang tumulong para kahit papaano meron akong pang-allowance at gastos sa school. Hanggang makatapos ako ng college, ang problema ko ngayon, kung saan ko kukunin ang pamasahe at bayad sa exam sa LET. Ang ginawa ko, nagtrabaho ako sa construction sa isang pagawaan ng daan sa Luok. Mahirap ang trabaho
sa isang construction. Isang linggo pa lang ako nagtratrabaho, sugat-sugat na ang mga kamay ko. Dahil binubuhat pa namin noon ang mga bato at buhangin kasi walang mixer noon. Mano-mano ang trabaho. Sa gabi, ang mga kasamahan ko nagpapahinga na. Ngunit ako, binabasa ko ang mga lecture, nagre-review ako kasi malapit na ang exam ng LET. Isang lampara lamang ang nagbibigay liwanag tuwing nagre-review ako. Yung iba sa Zamboanga pa nag-review. Dumating ang araw ng exam, naka-exam ako, at nang lumabas na ang resulta at nakita ko na ang pangalan ko sa newspaper, nasabi ko sa sarili ko, natapos na. Ito na ang umpisa ng kaginhawaan at tagumpay sa buhay. Sa ngayon, tinutulungan ko ang mga kapatid ko sa pagpapaaral sa mga anak nila kasi ayokong maranasan nila ang hirap na naranasan ko. Alam ko ang walang-wala. Sana sa ating paghihirap sa buhay, hindi tayo makalimot sa Panginoon upang sa bawat tagumpay tulad ni Jesus ay masasambit natin ang salita, natapos na ang ating paghihirap. Lahat ng pagsubok at paghihirap dumating sa akin buhay, hindi ako nawalan ng pag-asa. Hindi ko ako nanghina, bagkos ang lahat na yon ay ginamit ko bilang aking lakas. Kasi alam ko, nandyan si Lord na gumagabay sa akin. Dapat natin tandaan, walang tagumpay kung walang paghihirap. Salamat po.